chapter 2, verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at anggi ang tao na dahil sa Sabat. Sa Exodus chapter 20, verse 8. 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilinis. Ang mga bersikulo po na ating binasa ay mula sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Propeta Moises at pinaliwanag po ni Apostol Marcos na ginawa ang Sabat para sa tao. At binanggit din po ni Apostol Lucas in chapter 6 verse 5. Chapter 6 verse 5 ng Lucas. 6:5. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. So sa English Bible, I am the Lord of Sabbath. So yung distance sa time ng mga apostol bago dumating ang Pentecostes, merong pinag-uusapan doong distance na isang Sabat nila lalakarin na yung mga miles sa time natin ngayon sa pagsasakay ng mga sasakyan, maging sa paglalakad literal, iba po yung naging speed sa paglalakad at iba din po ang speed ng pagsasakay ng sasakyan. So, ang ipinakita po na yung journey nila sa journey natin ngayon, if we talk salvation, iisa po yung journey sapagkat ang Diyos ng Israel, Diyos din ng Gentile, Diyos din natin ngayon at magpakailanman. So yung direkta pong binanggit sa 10 utos, ipinakita na itong Sabat na ito ay ginawa para sa tao. Ngayon sa atin pong pinag-uusapan ngayon na kung paano po ito masunod na hindi lang sa literal na kalagayan, kundi ang pag-determine sa panahon natin kung ano po ang ating katayuan sa panahon natin ngayon. Ito po ay pinaliwanag ni Apostol Pedro in chapter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ilalagay ng iba, kundi mapagpahimuhog sa inyo na hindi mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Tingnan natin, 2 Peter chapter 3, verse 3. Okay? 2 Peter chapter 3, verse 3. Na maalaman mo na ito, na nasa mga huling araw ay magsisi pa rito ang mga manunuyang na may pagtuya na magsisilagat ayon sa kanilang masasamang kita. Yun. Ang binanggit ng Biblia sa English Bible, kailan mangyari? Sa last days. Na meron pong competition na ibinigay ang karamihan sa bawat dispensation, mayroong 2,000 years. Second dispensation sa sonship dispensation, another 2,000 years. Na pagdating ng spirit dispensation, another 2,000. Tatlong 2,000 is 6,000. Ngayon sa Biblia, yung weekly na binanggit po, from 1 day up to 70, God was rest. Na may Sabat sa Hudyo, may Sabat din kay Kristo,
may Sabat din sa panahon din po natin. Yung lupain, every 7 years, kinakailangan merong 1 year na i-rest ang lupa bukod sa 6 years. So pag tinignan mo sa 3 kinds of dispensation, sa weekly competition sa 7 days, merong 3 dispensation na merong 7 days a week, na sa first dispensation ay merong Sabat. Second dispensation, meron din katuparan ng Sabat si Kristo. Third dispensation ay may gumaganap sa Sabat sa Spirit dispensation. So pag kinompute mo yung 3 7 na ito, ay meron pong 2 7 ay merong 14 plus 7 equals 21. So pag kinompute mo ang celebration sa Israel, sa Feast of the Lord, at makikita ito sa Leviticus chapter 23, nakikita mo siya sa verse 6. Dito po sa 23 verse 6, at nang 15 araw ng buwang iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. So, ang ipinakita ko na pasimula sa celebration sa Old Testament, ika-15 days. Kay Christ, 14 ang celebration. Sa Israel, 15. So, sa weekly, automatic na ang Old Testament time na merong Sabat, kay Christ meron ding Sabat, sa Spirit dispensation meron din siyang Sabat, na ang bilang, pag nagmula ka sa 14, bibilang ka hanggang 21, ilang araw yun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, ibig sabihin, ang declaration sa Leviticus chapter 23 ay mula po sa 3 dispensation, at ito'y ginampanan ng Israel, and supposedly sa time natin, huwag magkakamali ang sino man sa pagtupad nito, sapagkat ang ipinakita po ng Biblia ay ang Sabat na itinakda ng Diyos, na ito po ay para sa tao. Balikan natin. 2 Peter chapter 3 verse 3. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Na maalaman mo na ito, sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga magbuyan at may pagbuyan na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang kita. Yun. So sa last days, sa panahon natin, declared na nagsimula na po yung last days, na ang pinakita dito, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. So tututukan natin itong binanggit sa Biblia, na itong manunuya na may pagtuya, na itong mga manunuya, ang ginagawa nila ay magsisilakad ayon sa kanilang masasamang kita. Ibig sabihin dito ngayon lilitaw, okay, makikita natin ang mga taong nagpapanggap lang. Especially sa mga leaders in every churches, kapag ang hanap nyo ay katotohanan, hindi nyo maitago.
na makita nyo sa loob ng church kung sino yung scoopers inside of the church. Ngayon, ready kayo sapagkat sa last days, ibobulgar ng Diyos ang mga ito at wala tayong magagawa kung saan nakadesign ang tao sa panahon ngayon. Sino man siya, babae at lalaki. Ngayon, ipinakita ng Biblia ang tungkol dito. Una, nagpaliwanag si King David sa time niya in chapter 73 verse 11. Chapter 73 verse 11. At susundan natin, Sister Dedikasyon, sa Isaiah chapter 5 verse 19 after chapter 73 verse 11. At kanilang sinasabi, paanong malaman ng Diyos at may kaalaman pa sa kataasan? 20 ng Isaiah. Psalms chapter 73 verse 11. At kanilang sinasabi, paano malalaman ng Diyos at may kaalaman pa sa kataasan? Isaiah chapter 5 verse 19. 19. Chapter 5 verse 19. Na nagsasabi, magmaliksi siya, madiliim niya ang kanyang gawa upang aming makita. At lumapit at dumating nawa ang payo ng banal ng Israel upang aming maalaman. Yun. Pag tinignan mo ang dispensation of time, ipinakita po na mayroong panahon ang paglantad ng Diyos upang malaman kung sino yung manunaya sa panahon natin. At ito po ay kalimitang nasusumpungan ng mga nangangaral at mga nag-Bible study, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, na-experience kalimitan nila yung mga ito kung paano sila ay manuya at kung paano din po sila nagsisilakad ayon sa Biblia na ito po ay gamit ang masasamang kita. Ibig sabihin, ang last days, ang Spirit Dispensation, ay panahon ng paglantad ng Diyos. Merong dalawang pinakita dito. Paglantad ng Diyos sa sino pong manunuya, paglantad din ng Diyos sa sino mang mga tagapagmana, na itong mga tagapagmana, dalawang klase din po sila. Spiritual, una, and then literal, down to material po. Pero, bago yan makuha, sapagkat yun po ang hangad ng buong daigdig, yung mga bagay na ito, kailangan malaman muna na sa mga huling araw ay mayroong magsiseparito ng mga manunuya at may pagtuya. So, if we talk coming of the Lord, may darating din na ang dumarating ay mga scoopers. Yung isang darating din, walang iba ang ating Lord Jesus Christ na ang pagdating niya ay ang patunayan niya yung kanyang pinangako mula pa nung una kay Abraham na kung sino yung tunay na tagapagmana at sino yung hindi na sila ay kabilang doon sa manunuya. Okay. Una, ipinakita po kanina sa propesya ni Propeta Isaiah at merong mga pagtatanong. At dito sa letter E na ating babasahin ngayon, kukuha tayo ng isang scripture sa Proverbs chapter 1 verse 30. Okay? Proverbs chapter 1 verse 30. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinahamak ang buong pagsaway. Yun. May mga tao
na kabilang doon sa pagkatao na sila ay manunuya, na ang trabaho nito ay laging nagko-question, laging nagre-react, na itong mga taong ito ay kahit may narinig silang aral ng Diyos, ayaw pa rin nilang mag, magkakaroon ng pagsunod doon sa payo mula sa Diyos. Di ba ang hirap nun? Ang hirap ng ganong sitwasyon, mga kapatid. Okay. Ngayon, ipinakita po dito, pangalawa, in Proverbs chapter 3, verse 34. Okay, tingnan natin. Ang 33, ngunit ang nakikinig sa akin, Proverbs chapter 3, verse 34. Proverbs 3:34. Wala bang Proverbs chapter 3? Tunay sa kanyang dinuduwagi ang mga pagduduwagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Sino ang bibigyan ng biyaya? Yung Yung mababa. mga mababa. Kanina, yung despisers, sila yung mga mahilig humahamak o magalipusta. Sila yung mga manunuya. If we talk Father dispensation and Sonship dispensation and Spirit dispensation, if we talk Sabbath of the Jew, Sabbath of Christ, Sabbath also in our time, sila yung nanunuya. Like yung, wala nang Sabbath ngayon kasi kay Kristo na tayo. Ang katuparan ng 70, yung pagbabago. Yes. Wala nang Sabbath ngayon. Ang importante, ikaw ngayon nasa Panginoon. Yung filosofiya ng mga manunuya na ito, sila yung humahamak ngayon sa panahon ngayon. Kaya dito sa pangalawang binasa ngayon, na binasa ni Sister Dedication, susundan natin sa isa pang scripture in Proverbs chapter 1, verse 32. Ito po ang paliwanag naman ng Biblia sa panahon ni Solomon. Okay. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmus at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Yung kamangmangan pala nitong mga manunuya nito, iyan din ang sisira sa kanya sa kabila ng meron ng payo ang Diyos. Narinig na nila yun, yung aral, yung payo ng Diyos, narinig na. Like nung Exodus chapter 20, verse 8. Gawin nyo ang Sabat, ipangilin nyo ang Sabat na kilalanin yung pinakabanal. Pagdating sa sonship time, ang Sabat, kinikilala na ang Sabat ng Jew. Pagdating sa Spirit dispensation, ang kinikilala, Sabat pa rin ng Jew, hindi Sabat ni Kristo. Ngayon, anong pinakita sa ating panahon dito? Okay. Yung Sabat ng Jew, ipinakita po sa time natin is Sabado. Ang Sabat ng Roman Catholic, pinakita po sa time natin ay Linggo. Ngunit, itong manunuya na ito, bukod sila sa mga tao nakikinig doon sa payo ng Diyos, ipinakita ang sulat ni Propeta Isaiah in chapter 9, verse 27, na doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Doon sa talatang yan, ipinakita kung paano ang pagkasabi na pinatitigil niya ang lahat ng hain sapagkat iyong katuparan noon si Jesus Christ na sapagkat He is the Lord of Sabbath at yung mga tao na mag-rest sa last days, sila yung mga tao na tinutukoy ng Biblia na ginawa ang Sabat para sa mga tao na pagdating ng Hebrew chapter 4, mayroong inilaan ng Diyos na isang kapahingan para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang manunuya ayaw mag-rest ng 7 days sapagkat ang competition po sa isang linggo at kalahati ng isang linggo kapag ang Diyo ang kukunin natin sa Sabado. Sa isang linggo, ang kalahati noon ay Merkulis. Sa Roman Catholic naman,
sa isang linggo noon from Sunday na ang 7th day of the week noon is Sabado, na ang kalahati noon ay Miyerkules, sa working days naman from Monday up to Sunday, ang 7 days, ang kalahati noon Huwebes, pag kinabukasan yun. So, ibig sabihin, kapag ang despices, ang ipinakita pong paglabag ng mga manunuya like mockings, yung binasa ni Sister Dedication sa Scripture, ipinakita po na knowing this first, that there shall come into the last days scoffers, manunuya. Okay. Ngayon, ang kasunod po dito, ipinakita yung word na derisions. So sa word na derisions po, ay sinulat din po ni Apostol Lucas in chapter 23 verse 35 sa Tagalog. Chapter 23 verse 35. At nakatayong nanonood ang bayan. At tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. Ang sabi ng Biblia, malinaw. Yung word na derision, na katulad sa time natin ngayon, na maraming manunuya sa sino mang nagbago ng buhay at sino mang tumutupad sa sabat ng Diyos sa panahon natin na magmula pa sa Diyo hanggang kay Kristo, hanggang sa time natin, that supposedly walang dapat na manunuya sa panahon natin, na dito po sa word na derision, merong lumilibak. Sa time ni Christ, nililibak siya. Sa time natin, lalanta din ang mga taong ito kung paano maglibak sila. Kaya ang takbo ng paglilingkod ngayon ng tao sa Diyos, itong pinakitang ito, ang sino man ay part sila doon sa mga scoffers na yon, na kahit anong gawin mong turo, kahit anong gawin mong pangangaral, kahit anong gawin mong pag-encourage, pag-disciple, talagang yung mga scoffers, lalabas talaga sila. Hindi talaga may tago yan. Okay. Ngayon, ang pinakamatindi nito, yung last, na ipinakita din po na mula doon sa pagtuya sa ating Panginoon Jesucristo, ganito rin po ang pagkasabi ng chapter 23 verse 39 sa aklat po ng Lucas. (23:39) sa aklat po. Na isa sa mga kampalasan na bibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ganon din po ang pagkasabi, na kung ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili, pati kami. Ang tao ngayon, yung manunuya, ganyan din po yung mentality. Nakatingin sa isang kawalan, nakatingin sa mga bagay na sa tingin niya hindi siya makinabang, na ang mga manunuya, ang trabaho niya, kahit mabuti ang ginagawa mo, tutuyain ka pa rin. Kahit ang ginagawa mo pagbabago sa buhay, pagtutuwid mula sa salita ng Diyos, na sinisikap mo in 365 days sa loob ng isang taon, na yung mga celebration from weekly, monthly, and yearly, sinisikap mong gampanan mo yon, na kahit nag-sacrifice ka, kahit nagsusumikap ka, ang manunuya, hindi mawawala nandyan. Sapagkat yan ang trabaho niya, na hanggang kay Kristo, pati si Kristo sinabihan, kung ikaw ang Savior, kung ikaw ang tagapagligtas, liligtas mo ngayon sarili.
pati kami. So, kung makikita mo mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, hindi siya malayo sa panahon natin na meron ng umiiral na ang naglantad ito hindi ang tao kundi Diyos. So kapag nilantad naman siya ng Diyos, tayo namang mga tao, hindi tayo pwedeng magtuya doon sa mga taong inilantad ng Diyos sapagkat kapag tinuya natin yon, kayabangan naman ang bagsak ng tao na kapag tinuya niyang isang tao, like mas marunong ka, mas matagal ka na sa paglilingkod, mas priority ka, hindi po ganon. Ang ipinakita ng Scripture na iyong paglibak ng mga eskriba, ng mga parasiyo, ng mga Hudyo kay Kristo, na parang gusto nilang makita kaagad yung sinasabi ni Kristo na bago si Abraham, ako na. Gusto nila makita kaagad na yung sinabi ni Kristo na parang itong manunuya, sila ang nagbibigay ng length of time kung kailan mangyari yung sinasabi ni Kristo. Yung iba na inip, ano yung example ng Biblia? Sabi ng Biblia sa Mateo, hanggat may naghihintay, hindi siya darating. Merong naghihintay. Yung naghihintay na yon, na inip, ang ginawa niya, nakipag-inuman siya. Sapagkat ang sabi niya, mula pa sa mga ninuno, wala naman sinasabing pagparito. Pero sabi ng Diyos, hangal. Ngayon din kukunin ko ang iyong buhay. So, doon pa lang, makikita mo ang mga mananaya, maikli ang kanyang pasensya. Maikli ang kanyang kaisipan at nagmamadali siya sa kanyang sarili na wala siya ibang ginagawa, tuyain ang sino man. Ibang mahilig siyang gumagawa ng istorya, ng kwento, ng mga salita na meron lang siyang maisalita. Pero itong mga ito, ingat tayo sa panahon ngayon as a Christian being, sapagkat mga naglilingkod din yan sa Panginoon, may mga alam din sa salita ng Diyos, pero ang Scopus Spirit ay nagpatuloy at nanatili at nagpapatuloy. Okay, tingnan natin sa isa pang talata. Balikan natin yung 119 verse 51 ng awit. (119 verse 51). 119 verse 51 ng Psalms. Mainam sa akin. Ngayon may hindi ako ihiwalay sa iyong kautusan. Yung palalo ay Dumuhuwagin. sa English Bible. Derision. The proud have had merely greatly in derision. Yet I have not declined from thy law. Sa Tagalog, sinong magaling mag-pronunciation? Ang palalo ay dumuduwaging, mainam sa akin. Hindi pala ito dubliin. Ngayon may hindi ako hiwalay sa iyong kautusan. Yun. Ang palalo ay dumuhagin. Yung taong yun, hindi siya hihiwalay sa kautusan ng Diyos. Okay? Ngayon, yung palalo ay Dumuhuwagin. sa English, derision. Okay. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng derision is libak. Yan. So, yung sumusunod sa kautusan ng Diyos, katulad ng binasa kanina, sila yung mabababa na nakikinig sa payo ng Diyos. Ito nga yung mga derision, yung mahilig maglibak. Okay? Mahilig maglibak. Ito yung mga manunuya. Ito yung mga scoffers na ang trabaho nito magtuya. Yung hindi siya nabubuhay kung hindi niya mapansin ang sinumang tao.
parang naging karakter na niya na lagi siyang namumuna, lagi siyang namamansin. Ano man yung napapansin niya. So, ang scoopers, ang manunuya, yan po ang trabaho niya. So, ang ipinakita dito, okay, balikan natin na yung Jeremiah chapter 17 verse 18. Chapter 17 verse 18. Mga pahiya sila na Chapter nagsisiusig sa akin. 17 verse 18. Huwag akong mapahiya man mangulupay kay sila. Ngunit, huwag akong mangalupay kay datan sila ng araw ng kasipunahan at ipahamak sila ng ibayong pagpapahamak. So merong panahon na darating na yung panahon yon ay merong iba yung gagawin na pagpapahamak ang Diyos. Okay. So yung lima na ito, from despisers up to revealing of Christ, yung scopers ganun po ang kanilang stand magmula pa sa unang panahon hanggang sa panahon natin, at pinakita po na ang kasidhian ng panunuya sa panahon natin ay ito ay lumilikha ng pagkalantad, na ang naglantad dito ay Diyos, na ang nagpakita din sa panahon na sinabi ng 2 Peter chapter 3 verse 3, sabi niya dito, knowing this first. So, malalaman ng tao lahat, pero first, una mo niyang malaman to yung tungkol sa scoopers. Knowing this first, that there shall come in the last days scoopers. So, yung last days, so from 1 day up to 6 day, create ng Diyos lahat ng bagay. Pagdating ng 7th day, God was rest. So, yung last days, dito po makahayag, dito malalantad ang sino man, kung sino sa panahon ngayon ang mga scoopers. Kung sino sa panahon ngayon ang manunuya. Yan na. Sa time ni Christ, sa history, sa New Testament, marami na siyang pinagaling, marami nang pinalayas sa mga espiritu. At pinakita ni Christ ang kapangyarihan ng Ama na nasa Kanya. Ngunit, kalimitan ang nag-crucify sa Kanya, yung mga taong nakaalam nun. At sa kabila ng ginawa niyang yun, nandoon pa rin yung panunuya ng mga tao hanggang sa krus ng Calvary, na sila nagsabi, kung ikaw anak ng Diyos, bumaba ka. Iligtas mo yung sarili, pati kami. So sa panahon natin ngayon sa Christ believers, napapansin natin na yung Sabat ng Jew, ang Sabat ni Christ, Sabat sa believers in Christ, kapag pinag-uusapan ang 7 days, yung 3 7 na yon, makikita mo na nandoon na rin yung 7 years, na pagdating ng 7 years, merong isang 1 year na kailangan ang lupa huwag taniman. Walang harvest yun. Talagang i-rest lang siya. So merong 3 taon magmula sa Old Testament time, sunset time, and spirit time. Yung 3 taon na yon na ni-reserve ng Diyos hanggang sa spirit time. Yung 1 taon, yung isang panahon sa panahon natin, which is last days, ito na yon ang pinaka-worst na panahon natin, kung paano po malaman ng tao, knowing this first, that there shall come in the last days scoopers. Ibig sabihin, itong scoopers noon pa. Noon pa at darating siya. At tiyak na itong scoopers nito, deceivers to. At madaling ma-deceive itong mga scoopers. Madali silang kumbinsihin, madali silang lukuhin, madali silang paikutin. Kahit hindi biblical. Kahit nung tinatanong ko, brother, ano bang scripture niyan? Ay, wala pong talata yan. Isipin mo, magsama-sama, walang talata. Brother, anong Sabat ang pinaiiral nyo? Ay, wala nang Sabat ngayon. Basta may first day of the week, walang Sabat.
Yung mga scoopers, yung manunuya, madali silang madala. Madali silang mapaniwala sapagkat ang sabi dito sa verse 2, upang maalala ninyo, 2 Peter chapter 3, verse 2, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So kaya na binasa kanina, kapag sinusundan niyo yung kautosan ng Diyos, hindi sila katulad ng mga scoopers na manunuya na sila yung binanggit kaya na sa scripture na may ibababa na parusa ng Diyos para sa kanila. Ang hirap nun, mga kapatid. Okay. Ngayon, ang tanong, paano ma-hit ng mga believers in God through Jesus Christ yung salitang ears, yung salitang pamana? Sapagkat dito pa lang sa 2 Peter chapter 3 verse 3, ang mga scoffers nagsisilakad sila sa masamang pita. So pag pinag-uusapan yung nagsisilakad ng masamang pita, ano na nangyayari ngayon sa panahon natin? 2025. Ano ang competition na ginamit natin? 30, 31 days a month. So pag kinompute mo ang 7 days na pinag-uusapan po sa Biblia, 3 lang po ang pinakita at naging 4 ngayon ipitok monthly sapagkat ang isang buwan ay binubuo ng 4 na linggo. So sa isang linggo na merong 7 days strictly, talagang 28 days lang a month. At kung mapansin mo doon sa Genesis chapter 28 or chapter 8, nakikita mo doon na talagang ang isang buwan ay talagang 28 days lang. Ngayon, pag tinignan mo ang competition that we have 29 days every year. So, since year 1 up to the present, halos umabot siya ng almost 160 years. So, yung haba ng panahon, paano ngayon, okay, ang pagre-research ng mga believers in God through Jesus Christ, knowing this first, na itong manunuya, sila yung nag-crucify kay Christ, sila yung nagpatay, sila rin yung nagbago ng pizza, sila nagbago ng buwan, sila din nagbago ng mga selebrasyon. Ngayon, kung ang mga manunuya, ang habol lang ay material, maiinip siya sapagkat kapag nakinig tayo sa aral ng Diyos, sa aral ng mga apostol, there is millions of promise comes from God. Pero, without knowing na ang mga ito ay kabilang sa mga manunuya. So, ang nakikita lang natin itong kagandaan, may promise ng Diyos kay Abraham. At bago siya makareceive noon, dadaan siya kay Christ. Kaya lahat ng tao, ini-encourage na magiging Christ believers na ang susundan niya, hindi ang pinundar ng manunuya, kundi ang pinundar ng Diyos. So balikan natin ang isang salitang despisers. Kunin natin yung Proverbs chapter 1 verse 30. Balikan natin ulit. Proverbs chapter 1 verse 30. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsuway. Tingnan. Ang payo ng Diyos from Genesis to Revelation. Inahamak nila ang payo ng Diyos ng buong pagsuway. Ibig sabihin, ang manunuya, pagkatao na talaga nila yon. At sinabi ng Revelation, ang banal, magpakabanal. Ang masama, magpagkasama. Ang matuwid, magpakatuwid. Ang ligo, ngayon tanong natin sa buong daigdig, alin ang gusto natin? Magpakaliko? Ayaw. Magpagkasama? Ayaw.
Anong gusto talaga ng tao? Magpagkabanal. So kung magpagkabanal, ibig sabihin, tumigil ang tao sa panunuya. Tigilan ng tao ang panunuya sa kapwa. Bakit nagpatuloy ngayon ang manunuya? Gusto nating magpakatuwid. O di tigilan natin ang panunuya. Dahil itong nagsilakad ayon sa kanig ng masamang tita, binago lahat yan. Yung Sabat ni Christ at yung first day of the week na kung titingnan mo mga kapatid kay Kristo hanggang sa 7 Holy Convocation, ipinakita yung New Year, birth of Jesus Christ, Passover, Pentecost, Feast of Tabernacle, 7th day of the week, and first day of the week. Yung 7 na to, ito ay sinira ng mga manunuya. Tanong, paano magiging tagapagmana ang mga Christ believers na siyang promise ng Diyos kay Abraham kung yung 7 na ito ay ginagampanan ng tao as a Christian believers, ngunit ang pizza mali? Paano ko nasabing mali? Ang original time, 6 to 6 p.m. Ngayon, ang pagpalit ng 24 hours, hindi na po 6 to 6 p.m., kundi 12 midnight na. Nag-add na po ang daigdig, ang manunuya ng 6 hours. Ngayon, ang celebration ngayon ng Diyos na sineselebrate ng mga Christians ay nakabase na ngayon sa binago ng mga manunuya. Itong manunuya, sila ngayon nagbago nito. So kung mag-celebrate ka ngayon ng Passover, communion, kung tawagin, linggo-linggo ginagampanan po yan. Hindi pwedeng linggo-linggo, bakit? Sapagkat ayon sa Biblia, taon-taon ginagampanan nila ni Moises yung pagsasagawa ng Passover. Saan sa Biblia yun? Tingnan nga natin sa Biblia kung saan makikita natin yan. Basa. Okay, basa. Isasagawa mo nga ang panuntunan ito sa kapanahunan nito taon-taon. So bakit taon-taon? Sapagkat after doon sa celebration, bibilang ka ng bilang. 13. Bibilang ka ng bilang after ng celebration ng Passover. After ng celebration ng Passover, bibilang ka ng panimulang bilang magmula sa Passover hanggang Pentecost, Jubilee. 49 days up to 50 days, 7 weeks, Jubilee yan sa Old Testament. So after 50 days, bibilang ka naman ng 7 months hanggang sa Feast of Tabernacle. Ngayon, kung gagawing linggo-linggo, hindi makapagbilang kung kailan magsimula ang bilang ng panibagong bilang after Passover, kung linggo-linggo. Based on the scripture, kailangan taon-taon. So, ito po ay sinira na ng manunuya. Na maraming nag-celebrate din po ngayon na hindi lang itong araw ang pinag-usapan, pati oras. Sapagkat sa time din po natin, pag tinignan natin ang celebration sa time, sa kalendar, halimbawa ngayon 14, pagpasok ng 6 p.m., automatic ngayon 50 na. Na ang pag-celebrate niyan, Israel, hindi na sa Gentile. Ang manunuya, itong ginagawa nila na palibasa sila ay lumalakad gamit ang kanilang masamang pita, ang mundo na pasunod nila.
So, pag kinumpit mo siya, titingnan mo, paano gumamit ng first month of the year sa panahon natin, itong manunuya. Ang ginamit nila is January. Na samantala, ang tanging nagbigay ng liwanag at kaligtasan, katubusan sa buong daigdig na ito, walang iba si Jesus Christ. So, pag tinignan mo ang Lucas chapter 1, verse 23, verse 26, nang dumating si Gabriel on the 6 months, Gregorian calendar, na ang 9th month nun is March. Na nung pinanganak ni Virgin Mary si Jesus Christ sa buwan ng March, ang first month ni Jesus Christ sa daigdig nito is April. Sa makatwin, ang nagbigay ng perfect first month of the year si Jesus Christ, hindi ang manunuya. Ang nagbigay ng first month of the year sa panahon natin na ang buong mundo naligaw sa mga tuntunin ng Diyos, walang ibang nagbigay yung manunuya. Hindi si Jesus Christ. As a Christ believers today, si Kristo ang nagbigay ng first month of the year sa time niya. Therefore, as a Christ believers, susunod tayo sa diniklara ng Biblia kung kailan ang first month of the year. Aminado ang Thomson Bible na ang Aviv or Nisan ay kalahati ng March, kalahati ng April. Na itong March, birth ni Jesus Christ, itong April ay first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Tanong, paano natin masundan ito? Sapagkat ang mga manunuya kay Christ, siya ding manunuya sa ating panahon. Mga ugali at pagkatao na nila yan, mahilig mamuna, mahilig mag-correct, ugali na nila yan. At sa atin, sinong may gustong makasama mo ang mga taong ganyan? Ayaw natin. Sapagkat ayaw ng Diyos pagmanahin ang mga ito. Sapagkat ang mga manunuya, sila yung mga taong nag-criticize sa ating Panginoon sa Kristo. Ngunit nung nalantad sila, ang sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, tayong mga nakakita sa mga taong manunuya, wala tayong karapatan para tuyain din sila. Kundi kilalanin din natin sila na sila nagkasala laban sa Diyos. At salamat tayo na hindi tayo naging manunuya. At huwag tayong naging ugaling manunuya. At hindi tayo mga taong manunuya. Hindi natin tutuyain ang Sabbath ni Christ. Hindi natin tutuyain ang first day of the week ni Christ. Hindi natin tutuyain ang Passover ni Christ. Hindi natin tutuyain ang Feast of Pentecost. Hindi natin tutuyain ang Feast of Tabernacle, New Year, Perfect Birth of Jesus Christ. Yung 7 na yun, hindi natin dapat tuyain. Ngayon, ipinakita ng Biblia sa binasa natin kanina, malinaw mga kapatid kay Kristo. Dito ngayon sa mga tagapagmana, titingnan natin na kung may pagkakataon ba ang mga scoopers, mga manunuya sa pinapromise ng Diyos o wala. Yung manunuya sa English, scoopers. Okay. Sa mga scoopers, titingnan natin kung kasama sila doon sa maging tagapagmana, kung paano ang pagpapaliwanag sa Biblia sapagkat dito po merong binanggit sa dito muna tayo sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18. Tingnan muna natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18. Okay, Tagalog Bible. At ipinagtanim ko ang lahat kong gawa, Hmm. ginagawa sa anak, ilalim ng araw. Yun. Yamang marapat kong iwan sa taong nasusunod sa akin. Yun. Yan na. Iiwan ng Diyos yun, yung pinagtanim niya, yung susunod sa Kanya. Katulad sa panahon natin,
meron kang paniniwala, meron kang pananampalataya, meron kang natutunan, yung susunod sa'yo, iiwan mo yon. Ang tanong, papayag ka ba ang iiwan sa'yo yung ugaling panunuya? Siyempre, hindi ka papayag. Ang iniisip ng tao, galing sa Diyos, tinanggap ng isang tao, nung tinanggap mo, iiwan mo yon. Titiyakin mo na iiwan mo ay talagang pamana mo yun mula sa Panginoon. Okay. Kasunod, Romans chapter 4 verse 13. Romans chapter 4 verse 13. 13. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, Yan. kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Yan. Ang manunuya, wala sa katuwiran ng pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Hindi nila alam na yung kanilang kinocrucify ay si pure Son of God, the image of God, the anointed of God. Hindi nila alam yun. Ang mga nakikinig sa payo ng Diyos, sila yung iiwanan ng Panginoon sa mga bagay na kanyang tinanim. Ngayon, yung mga tinanim ng Diyos, ang tatanggap nun, yung tumanggap at yung tatanggap pa. Kaya merong tinawag na the heirs of God, yung mga tagapagmana. So wala siyang in-specify na anak or pinsan lang or asawa lang, kundi ang heirs pwede sa ibang tribo, pwede sa ibang lahi, pwede sa sinuman, basta siya ay sumunod doon sa kautusan ng Diyos. Yung binasa kaya na sa scripture. Okay. Ang tao, nag-iisip kung saan niya iiwan ang kanyang ari-arian, kayamanan, after nung tumanda siya at nag-ipon siya. Pero ang Diyos, siya mismo ang nakakalam kung sino ang bibigyan niya nito doon sa mga kanyang tinanim at maging mana sa isang tao na kapag lumisan siya sa daigdig nito, iiwan niya ito. Okay. Ganyan na. Sa paliwanag ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4 verse 7. Tingnan natin sa Galatia chapter 4 verse 7. Ano pa hindi ka naalipin? Hindi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka na sa pamamagitan. Yung pagtiyak noon, kung siya ay hindi nailipin, kundi anak siya, na kapag anak siya, maging tagapagmana siya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya na manunuya na anymore. Kailanman hindi na siya manunuya anymore. Hindi na siya pwedeng magtuya sa sino man. Sapagkat yung spiritual heirs of God, yung promise niya kay Abraham, dalawang klase. Una, spiritual promise. Secondly, immaterial promise. Ngayon, itong ginawa ng Diyos na bago ma-receive niya ang mana na pinangako ng Diyos kay Abraham, dadaan mo na siya kay Christ. Si Christ dumaan sa pagtuya. Na itong mga nagtuya, pinatawad ito ni Jesus Christ sa Ama. Ibig sabihin, itong manunuya, walang alam. Hindi niya alam ang dispensation of time. Hindi niya alam ang directions of life. Basta nag-asawa lang siya, nanganak siya, tumanda siya. Alam niyang may Diyos, pero hindi niya alam ang mga provision ng Panginoon if we talk dispensation of time. Ngayon, kung alam niya, alam ng taong ito, alam niya ang manunuya kung sino. At ano ang pagkatao ng mga ito na itong manunuya, kailanman wala talaga siyang possession para mag-heirs sa promise ng Diyos. So, may malaking problema. Ang sino man
na may ganitong katayuan tulad ng isang manunuya. So, by spiritual ears, ipinakita kanina na kapag anak ka ng Diyos, maging tagapagmana ka. Oh, hindi ka na tawaging alipin, kundi anak ng Diyos. So, mahirap mag-angkin, okay, na ang isang Kristiyano ay anak ng Diyos, pero hanggang ngayon manunuya pa rin siya. Mahirap yon, sapagkat ang dokumento ay pinakita ng Diyos na itong spiritual ears at yung material ears and literal ears, ipinakita na magkaiba siya sa manunuya. Ang manunuya, wala talaga yan. Wala talaga siyang mana na tatamuhin. Kaya pinaiingat ang lahat ng mga believers in God through Jesus Christ na hindi ka pwedeng mag-counseling kung hindi biblical. Hindi ka pwedeng mag-promise kung hindi biblical. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung hindi nakabase sa Biblia. Lalong hindi ka pwedeng mag-criticize kay Apostol Pablo at sa 12 apostles hanggang sa mga propeta, sapagkat ang mga propeta ay mouth of God. At yung mga apostle is body of Christ. Tayong mga partakers, okay? Bagamat may tinawag ng mga pastors and bishop, pero kapag pinag-uusapan yung pangungutya, mapanganib siya. Sapagkat ngayon, depende sa nagkutya ng tama laban sa mali. Ngayon, marami ang mga nagkutya na itong pagkutya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Yung future time, kung ano ang magiging kahinatnan, yung kanyang pagtutuya laban sa sino man, leader, followers, servants of the Lord sa time natin ngayon. Sapagkat ngayon, talagang free ang lahat ng tao, ngunit ipinakita ng Scripture sa last days, dito po mahahayag lahat yon. Kaya ingat tayo sa ating mga bibig, ingat din tayo sa ating mga iniisip, mga pinaplano, mga ginagawa. Then marahil hindi natin napapansin ang ating sarili, nang akala natin hindi tayo nakakriticize doon sa mga bagay na itinakda ng Diyos. Yun pala, mga paraan ng Diyos upang ipakita ng Diyos magitan ni Kristo na yung pagpapatawad niya sa mga taong nagtuya sa Kanya. Ito yung mga taong walang nakakaalam sa Kanya, ang tungkol sa Kanya. Sinong nakakaalam na sa panahon ni Paul, hanggat pinatay siya sa Roma, na siyang naging kalakasan ni Paul ang pangangaral sa salita ng Diyos? At sinong nakakaalam sa panahon ni Epaprodito na tumulong kay Apostol Pablo sa kanyang mission, at proud si Apostol Pablo sa kanyang katimbang na naging masipag doon sa mga pangangailangan niya sa mission. At ang ginawa ni Pablo doon kay Epaprodito, talagang pinasalamatan niya una sa Diyos. Pero itong si Alejandro, talagang binigay niya kay Satanas, sapagkat ito ang walang nakakaalam. Hindi siya nakakaalam sa pagtawag ng Diyos sa kanya at yung mission na tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ang pagtuya po, hindi pinag-uusapan sa outside of the church, sometimes inside of the church. Kasi tayo po, taxi driver, naisakay natin ang galing sa mga fellowship. Pag uwi, napakadaldal, ang ingay, chismis doon, chismis dito, dakdak dito, dakdak. Pinag-uusapan mga kapatiran. Sabi ko, tiga muna. Mukhang hindi tama itong mga ito. Ang panunuya nagpatuloy at nagpatuloy. Paano lumakas si Paul? Doon sa mga persecution sa kanya. Paano lumakas si Kristo? Doon sa persecution sa kanya. Sa ating panahon, kung ako ay mahina, kung ang sino may mahina, hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Maring ginamit ang sino man sa panahon natin in every churches para yung church na ito ay maging matatag. Ginamit ang iba't ibang mga churches para yung church na ito maging matibay. Sino bang church? Di ba tayo? Ngayon, kung ako ay isang church na mahina, magre-react ako. Na kapag ako ang nag-react, ibig sabihin mahina ako. Hindi ibig sabihin nag-react ako malakas, hindi. Mahina ako. Pero kapag ikaw ay hindi nag-react,
sa anumang pagtuya sa iniisip ng tao na siya tinutuya. Like Jesus Christ. Tahimik lang siya. Hindi siya nag-ingay. Kaya dito po makikita natin kung sino sa panahon natin ang tinayo sa ibabaw ng bato o sa ibabaw ng buwan. Dahil kung ang pagsubok, pag-usapan, pagtuya, pinag-uusapan, left and right, ang mga leader tinamaan ng pagtuya. Pero dahil kay Kristo, sa pagsunod natin, hindi si Christ gumanti doon sa mga nagtuya sa Kanya. Sa panahon natin, makarinig ka lang ng mga bad words, gaganti ka na. Ibig sabihin, mahina ka pa. Yung kahinaan yan, pag hindi mo mapaglabanan yan, mga kapatid, in every churches, yan ang magdadala sa iyo para manghina ka sa paglilingkod. So, ang pinakita ng spiritual earth mula sa Panginoon, hindi na siya kinalaning isang alipin, kundi isang anak ng Diyos. Sa paliwanag ni Paul, sa Hebrew chapter 1, verse 14, tingnan natin. Hebrew chapter 1, verse 14. Sa paliwanag ni Apostol Pablo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsisipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. Sipin mo, may itinakda ang Diyos na naglilingkod sa Kanya, hindi katulad ng mga manunaya or scoffers. Okay? Itong mga ito, itinakda ng Diyos ayon sa sulat ni Apostol Pablo para magmamana doon sa mga itinakda ng Diyos. And that is a church. Now, ang church and supposedly the righteous person, if we talk material, earthly ears, kailangan tiyak niya ang spiritual earth. Ngunit kung naghabol siya sa literal earth at hindi niya alam ang spiritual earth, hindi niya matamo yun. Sapagkat yung binasa ni sister na itinakda ng Diyos ng mga lingkod niya, mga righteous po yan, yan ang maglilid sa nations or anybody para doon sa earthly earth. So alam na natin yan, pag sinabing earthly earth, material po yan. Okay. Pero kung ito ay nagpatuloy sa pagiging manunaya, wala siyang maasang heirs mula sa Panginoon. Sapagkat first, ang heirs na dapat niyang matamo, which is spiritual. Secondly, earthly heirs. Pangalawa, ipinakita ng Isaiah chapter 57 verse 13. Isaiah chapter 57 verse 13. Praise the Lord. Hallelujah. Pagka ikaw ay humiyaw, iligtas ka nila sa iyong pinisan. Iyong pinisan. Ngunit, tatangayin sila ng hangin, isang hinga ng tatangay sa kanila. Ngunit siyang naglagak ng kanyang tiwala sa akin ay mag-aari ng lupain at magmamana ng aking banal na bundok. Katulad siya ng isang grupo like evangelism. Ang hiyaw nung kanyang righteous servants of the Lord, bawat narinig ng hiyaw na yon, anumang hiyaw na yon, alam natin kung yung hiyaw na yon ay may pangangailangan o wala. At yung nakaintindi sa hiyaw na yon at yung ginagawa niya na hindi katulad ng mga heirs, the heritage of God, kaiba ang kanyang makikita at magkakaroon po ng kaganapan ng hiyaw na yon na pagkilala sa isang pangangailangan na hindi po niya makita dito at ganda po basahin sa English yung talatang yon. Balikan natin sa English Bible, medyo dandan. When thou Christ let thy companies deliver thee, but the wind shall carry thee all away. Vanity shall keep them. But that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain. So malinaw na kahit ang kailangan ng kanyang lingkod
ay mapunuan, okay, ng mga taong nakarinig sa kanyang hiyaw. Ngunit kahit hindi nila ibigay ang pangailangan ng righteous man ng mga taong iyon, matupad pa rin ang kalooban ng Diyos doon sa pangailangan ng kanyang lingkod. Ibig sabihin, ang isang pagkakataon na dapat tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makakilos doon sa kalooban ng Diyos, yan ay minsan lang sa buhay natin. Na hindi dapat sa kaisipan ng tao ang mga bagay na siya'y mawalan, siya'y magkulang, sapagkat kapag ganun po ang mentality, ang mga taong yan ay hindi inherit by the promise of God. So, kung ang habol niya is inherit material, hindi siya nakareceive ng inherit of spiritual, talagang maiinip siya. Talagang manghina siya, talagang hindi siya tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. So dito mo makikita, mga kapatid kay Kristo, sapagkat dito, yung spiritual heirs at saka yung literal heirs, magkaiba po yan, mga kapatid. Kaya, loobin ng Panginoon na mapag-aralan ito sapagkat ang spiritual promise ng Panginoon, nakadesign po niyan sa pagpasok ni Caleb at ni Josue sa promised land. Pero hindi ibig sabihin na pasok niya ang promised land, sapat na, hindi po. Sapagkat ngayon, seek ye first the kingdom, spiritual mo na, yung land na yon is spiritual promise ng Panginoon, and second land is a literal promise ng Panginoon. Hindi po siya basta-basta, mga kapatid. Kaya sinasaliksik siyang mabuti. Okay, tingnan muna natin yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Okay, puntahan natin yung Haggai chapter 2, verse 8. Verse 8. Haggai chapter 2, verse 8. Ang Okay. pilak ay akin. Ang ginto ay akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. See, ang ginto ay sa Diyos. Ang pilak ay sa Diyos. Yung spiritual heirs ay sa Diyos din. Ito ay pinapromise ng Diyos kay Abraham noon pa. At nung pagpasok ni Caleb at ni Josue sa promised land, which is yung Canaan, nakita din natin na may pagsuway din ang mga Israelita laban sa Diyos. Kaya pagdating kay Christ, kung napansin nyo, seek ye first the kingdom, spiritual heirs, righteousness, and all these things shall be added unto you. So bago ang literal